Hello guys! Marami nga pala akong nakuha ngayon na Madre de Agua. Kaya naman samahan nyo ako ngayong araw. Dahil tuturuan ko nga rin pala kayo gumawa ng fermented organic feeds para sa ating mga alagang manok. Medyo matagal ko na nga rin pala itong ginagawa. Simula nga na mag-alaga ako ng mga manok. Napakamahal na rin kasi ng feeds ngayon. Kaya kinailangan nga natin pag-aralan ang mga alternatibong paraan para makatipid. At para na rin maging mas healthy sila. Kaya naman pinagtsatsagaan kong gawin ito. Kahit medyo matrabaho nga. Mabuti na nga lang at meron na tayong shredder machine ngayon. At napakalaking tulungan nito. Dahil hindi na nga tayo masyado mahihirapan sa pag-grind. Dati kasi ay food processor lang yung ginagamit ko sa pag-grind nito. Kaya naman napakatagal at inaabot pa nga ng isang oras ang isang sako ng Madre de Agua. At laking pasasalamat ko nga nung nabili ko yung shredder na ito. Dahil bukod sa napapagaan nito yung aking trabaho, ay nakakasave pa nga ako ng oras. And by the way, 2 sako nga pala ng Madre de Agua yung ginawa ko dyan. At natapos ko nga itong pag-grind sa loob lamang ng 15 minutes. At para nga po pala sa mga nagtatanong kung saan ko nabili itong ating shredder machine, ay ilalagay ko na nga lang po sa comment box. So eto nga, tapos na ako mag-grind. At mag-uumpisa na akong gumawa ng organic feeds. At dito ko na nga pala sa malaking container paghahaluin yung ating mga sangkap. Dito nga pala ay gumamit ako ng sapal ng niyog. Na-ferment ko na nga pala ito before, kaya ganito yung kulay niya. Pero mas okay sana kung hindi pa fermented. Kaso nga lang, medyo malayo nga kasi yung binibilhan ko ng mga sapal ng niyog. Kaya para mas mapatagal ang shelf life nito, ay piniferment ko na agad. Kaya gano'n na lang palagi yung ginagawa ko. Nilagay ko na nga rin pala yung sapal ng niyog dito sa container. Naglagay nga rin pala ako ng konting carbonized rice hull. Nakakatulong nga pala ito upang maiwasan ang sobrang amoy ng dumi ng ating mga manok. And at the same time, ito ay magsisilbi na rin nilang minerals. Nilagyan ko nga rin pala ito ng isang kutsarang asin. At since para nga ito sa ating mga layers, ay naglagay na rin ako ng powderized na eggshells. Para nga mas mapatibay pa ang eggshells ng itlog nila. Naglagay nga rin pala ako dito ng fish amino acid. Nalimutan ko nga lang kuhaan ng video para naman yun sa kanilang vitamins. At isinunod ko na nga ilagay itong molasses. Ito nga pala yung pinakang sangkap para ma-ferment ang ating organic feeds. At para na rin hindi ito mabulok. Tapos ayan, hinalo-halo ko na yung mga sangkap natin. Hindi ko na nga pala ito nahaluan ng rice bran dahil wala nga available dito sa amin. Pero naglalagay talaga ako noon kapag meron ditong tinda sa amin. Pwede nga rin pala kayo guys maglagay ng corn bran kung ano yung available sa inyo. Kailangan nga pala natin itong haluin ng maayos para siguradong maganda yung pagka-ferment niya. At syempre, siguraduhin malinis din ng inyong mga kamay. Eto nga, tapos ko nang haluin lahat yung ating mga ingredients. At kita nyo naman, lahat ay nalagyan ng molasses. At bago ko nga pala ito takpan, ay nilinis ko muna yung mga tabi nito. Nilagyan ko na nga rin pala ito ng packaging tape para makasiguro na wala nga makakapasok na kahit anong insekto dito. At para maiwasan din ang contamination, i-ferment nga pala natin ito ng 5 to 7 days. Kaya naman nilagyan ko na rin ito ng label para alam din natin kung kailan ito i-harvest. Eto nga't may finished product na tayo dito. At magpapakain na nga ako sa aking mga manok. Naghalo nga rin pala ako dito ng commercial feeds. Bali 50-50 nga pala yung ginagawa kong pagpapakain sa aking mga manok. 50% na organic feeds at 50% na commercial feeds. Dahil hindi pa rin nga sasapat yung nutrisyon na kailangan nila kung purong organic feeds lang yung ibibigay natin. Lalong-lalo na nga kapag nangingitlog na sila. Eto nga, tag-harvest na rin ako ng mga eggs nila. Nagko-collecta nga pala ako ng mga eggs nila tuwing feeding time para nga hindi nila ito masyado madumihan. At i-update ko na nga rin pala kayo sa ating bagong batch na sisiu na soon ay magiging breeders na rin natin. Napakalalakas na nga rin nila kumain. Kaya naman kahit pa konti-konti, hinahaloan ko rin ng mga fermented feeds yung mga kinakain nila para naman mas makatipid din tayo. Diskarte din talaga yung kailangan at samahan din ng konting tiyaga at lahat ng bagay ay kailangan pagsumikapan para nga makuha natin yung gusto nating resulta. Dahil wala namang instant success dito sa mundo. Lahat ng may value ay dapat nating paghirapan. Pero habang tinatrabaho mo ito, ay enjoyin mo lang para matamis ang iyong tagumpay. Happy farming!